Time ulit tayo bago kayo tumawid sa daan. Panoorin ang aming mga nakunan. Sa dinami-dami rin ng mga sasakyang matutulin ang arangkada, problema ng mga magulang na masigurong ligtas ang kanilang mga anak. Kaya naman, napatulong kami ng isang malaking step nang mapadaan sa Malabon. Ang Children's Crossing kasi dead end ang ending. What's wrong with this video? Kung tatawid ka naman sa Loton, sa tapat mismo ng post office, mga pasaway na tsuper, di man lang napansin na ang paradahan nila pedestrian lane na pala! What's wrong with this video? What's wrong? Pagmasdan mabuti ang bidyong ito. Tila walang pakialam sa mundong dalawang mamang ito na abalang-abala sa kanilang paglalaro ng chess. Daanan lang naman ang sasakyan ng kanilang kinalalagyan at hindi nila alintana ang peligrong pwedeng idulot sa kanila nito. Ay, sos Mariosep naman, oo. Mukhang sila na yata ang pambato ng ating bansa sa chess competition sa 2012 London Olympics. At mukhang tatalunin pa ang mga grandmaster ng chess. What's wrong in this video? Napilita ang ipatigil ang pila sa clearance section ng NBI kaninang umaga dahil sa bomb threat. May natagpuan kasing kahina-hinalang plastic sa gilid ng gusali kung saan kinukuha mga clearance. Pinalabas po lahat ng mga tao dahil sa akalang bomba o dili kay granada ang laman ng plastic. Pero nang buksan ng plastic, dalawang plastic na bote ng mantika na nakabalot ng tape at may lamang kape ang nakita ng bomb squad. Pero kahit false alarm, posible raw na sinadya ang pananakot dahil sa pagkakabalot ng bote. Nasa Forensics Chemistry Division ng NBI nakuha ang material para isailalim sa pagsusuri. Kala ko mag-picture rito. Ha? Nagamok ng isang senglot na hinihilang adik sa Caloocan kaninang madaling araw sa Caloocan. Kinilala ang suspect na si Jojo Aquino. Ayon sa dalawang kapitbahay niyang biktima, lumabas si Aquino ng bahay bitbit ang dalawang itak. Agad daw itinurok sa isang biktimang itak. Maging ang kumpare ng suspect hindi raw naligtas sa pag-aamok. Kahit sugatan, napasugod sa Caloocan Police ang dalawang biktima para humingi ng saklolo. Pero pagdating sa mga pulis sa lugar, wala na ang suspect. Sasampahan ang kaso ng frustrated homicide si Aquino na minsan na rin daw nakapatay. Nakahandusay at wala ng buhay ang natagpuang bangkay sa ilalim ng flyover sa Commonwealth Avenue sa QC kagabi. Nakakalat-kalat ang mga candy, pera, basag na bote ng alak at 4 na basyo ng kalibre 45 baril ang na-recover sa crime scene. Nakilala ang biktimang si Ramon Bacalangco. Kwento ng mga nakakita, bumibili ng balot si Bacalangco nang lapitan siya ng isang lalaki na bumaba ng motor at pinagbabaril ang biktima. Agad naman daw umalis ang suspect sakay ng motosiklo. Blanco ang mga pulis sa motibo ng pamamaril. Sa Maynila, isang manyakis na tiyuhing kalaboso hindi na nahiya dahil sariling pamangkin ang pinagsamantala ng 3 beses. Kaya ang mga ina ng biktima, nag-urimintado na. Alam mo, totoong tao ka? Ito ang eksenang inabutan namin sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Galit na galit si Aling Meli sa kamag-anak na si Jordan Ramis matapos umano nitong pagsamantala ng anak ni Meli na itatago natin sa pangalang Jenna. Alam mo, totoong tao ka? Ganyan na pinakikita mo sa amin. Baboy ka. Tsuhin ka na niya, no? Pamangkin ko na yan. Marami ka pa nga pinapatong sa anak ko. Wala pa ka walang nyamo. Batay sa report, 3 beses na umanong ginahasa ni Ramis ang pamangkin si Jenna sa mismong bahay nito sa gagaling Tondo, Manila. 2 beses nitong Hunyo at ang pinakauli nitong linggo lang ng madaling araw. Nangyari raw ang pagsasamantala tuwing lango sa alak ang sospek. Naaresto si Ramis nang kusa siyang sumuko sa kanilang barangay. Nang pagharapin naman sila sa tanggapan ni Manila Mayor Fred Lim, halos mangyak-nyak si Aling Meli. Habang si Jenna, matindi ang pagkakakapit sa katabing social worker. Todo tanggi naman itong si Ramis sa umunoy bintang sa kanya. Ang depensa niya, ibang kamag-anak daw ang gumasa sa bata. Mayroon pong ibang gumalaw dyan, Mayor. Nakauna po dun, sariling pinsan niya po. Sariling pinsan niya po. Sinabi niya po sa akin yung bata. Sa kabila nito, hindi pa rin siya makakalusot sa kasong rape sa minor de edad na pamangkin. Samantala, ang biktimang si Jenna naman
ay pansamantalang mananatili sa pangangalaga ng DSWD para sa counseling at therapy. Kasi dadalhin namin sa ospital ng Maynila para sa child psychologist, no? Kasi kailangan natin pa-therapy. Susunod sa T3, sasaluduhin natin ang pagbabago ng isang dating kawatman na ngayon ay tumutulong na sa mga kapatid nating dumagat. Abangan mamaya.